We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. Yan, God first morning po sa ating lahat mga kapatid. At patuloy tayong pinagpala ng Panginoon. Sandali lang. Ayan mga kapatid, tayo ay may problema sa technical kaya wala akong camera ngayon. Ano? Ay mag-open ng ating Zoom. So, ganun talaga. Ano? Paminsan-minsan sinusubok tayo pero okay lang. May audio naman kaya makapag-devotional pa rin tayo. Ano po? Wala nga lang picture pero okay lang yan. Sige po, sa mga nandyan sa live, Ate Revy, good morning po sa inyo dyan. Sister Nympha, Brother Jake Cruz, kay Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Mildred, kay Sister Dang de la Cruz. Ayan, medyo na-late tuloy ng konti yung ating pagbubukas. Kanina pa, ayaw mag-login. Hindi ko alam saan ang problema. Server siguro ng Zoom. Ano po? At syempre, hindi tayo
naputol sa ating devotional ngayon. Pastor, okay na po, nabuksan niyo na? Nakabukas na po kayo dyan. Sige po, sabihin niyo pag nakabukas na po para bubuksan ko yung audio niyo. Sige po. Mm. Ngayon April 17. April 17 na mga kapatid, napakabilis ng araw. Traffic na ang sangka sa kalsadaan. Maingay ang kalsada. Ngayon, naka-on na yung audio mo, Pastor. Opo. Traffic na ngayon. So part 2 tayo. Okay na po, Kuya Merbs. Okay na. So yan mga kapatid, ibigay natin ang pagkakataon ka, Pastor, para sa ating malimutan. Good morning po, Pastor. Good morning po, Kuya Merbs. Yan. So, alala tayong ngayon na Zoom. So, purihin ng Panginoon sa pagkakataon na ito na pinagkaloob sa atin. So, na April 7. Pastor, nawala po kayo. Pastor? Maraming salamat sa umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin at kami po ay hindi niyo pinabayaan. Ngayon po ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami. Hello po, Pastor. Nawawala kayo, Pastor. Pastor, hello po. Sound check. Nako, nawawala yung signal ni Pastor. Sandali tawagan ko ulit siya. Yan, nagdaring yung telepono. Ayan, nawala po kay Pastor, pero sige. Hello po. Naku, hindi yata kaya ng ano ni Pastor. Internet. At ganun. Hello po, Pastor. Ayan ako. Isa pa, subukan ulit natin. Hello po, Pastor. Sound check po. Wala talaga. So, teka muna. Di bale, hindi tayo mawawala ng pagkakataon. At kahit ay tutuloy po tayo. Sound check po, Pastor. Hello po. Wala talaga. Dali lang po Sige po. So, ayan. So, talagang ang communication ay down ngayon mga panahon na ito. Ako na lang ang unang babasa, ano po. At tayo ay magpapatuloy, mga kapatid. Sandali lang. Ayan, nagchat lang si Pastor. So, ayan mga kapatid. Tuloy tayo. So, ang title lang ating lesson ngayon ay
pagdadalisay sa mensahe ng ikalawang anghel, Part 2, April 17. Tayo manalangin muna mga kapatid. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, aming tinataas ang papuri sa inyo sa umaga na ito, bagamat kami maraming mga technical problems sa umaga na ito. Magpapatuloy po kami sa pagbabasa na inyong mensahe sa amin upang patuloy ang aming paglago bilang isang mananampalataya. Kasama niyo po sa umaga na ito, hindi mabibigo sa mga ganito pagsubok lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, ito ang ating lesson sa umaga na ito. Baka ating malimutan ang sabi dito sa key text, Apocalypse 18:1 and 2. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang isa pang anghel na bumababa mula sa langit na may kapangyarihan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian at siya ay sumisigaw ng may malakas na tinig na nagsasabi, "Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babylonia. Ito ay naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritong karumaldumal at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon." Apocalypse 18:1 and 2. Tingnan natin ano sinasabi rito, no? Nang talikuran ng Sabatarian Adventism ang pag-aaral ng pintuan ng awa ay sarado na. Ito yung tinalikuran ng Sabatarian, yung closed door, ano po? Closed door Adventist. Ang daan ay nabuksan para sa panibagong pananaw sa kanilang pagkaunawa sa pagbagsak ng Babylonia. Yan ang kanilang pagkaunawa sa pagbagsak ng Babylonia. Ito yung pagano, no, Romans. Ang isang mahalagang linya ng pag-unlad ng mensahe ng ikalawang anghel ay ang pag-unawa sa pagbagsak ng Babylonia bilang isang pangyayaring may dalawang yugto o nagpapatuloy na korupsyon. Ayan, maraming korupsyon kasi, no? Samantalang si Fitch ay nakita ang Apocalypse 14 verse 8 at 18:1-4 bilang isang pangyayari. Si James White at ang mga Sabatarian ay binigyang kahulugan ng talata bilang magkahiwalay na pangyayari. So ayan, tingnan natin mamaya. Sinabi ni White na ang pagbagsak ng Babylonia sa inilalarawan sa 14:8 ay nasa nakaraan. Ayan. Habang ang nakasaad sa 18:1-4 ay nasa kasalukuyan at lalo na sa hinaharap. So nakita niya sa 14 verse 8, past na ito, nangyari na, no? Pero sa verse 18 na hindi pa, kasalukuyan nangyayari at mangyayari sa hinaharap. So yan ang nakita niya, no? Gaya ng sinasabi niya noong 1859, una siya ay babagsak. Ayan, babagsak ang Babylonia. Ikalawa, siya ay magiging tahanan ng mga demonyo. Ayan nga, nagiging tahanan na nga ng mga demonyo at patuloy nagiging tahanan ng demonyo yung Babylonia, no? At ang tirahan ng bawat masasamang espiritu at iba pa. Ikatlo, ang bayan ng Diyos ay tinatawag lumabas mula sa kanya. Ayan. Kaya ngayon tinatawag ang bayan ng Diyos, yung mga tao na lumabas doon sa Babylonia. Ano yung Babylonia? Ito yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, o ito yung mga binanggit na Romano, no? So ikatlo, ang bayan ng Diyos ay tinatawag na lumabas na lumabas mula sa kanya, at ikaapat, ang kanyang salot ay ibubuhos sa kanya. Yan, bubuhos yung salot sa Babylonia, no? Tingnan natin. Sa gayon ay naniniwala ang Sabatarian na ang mundo ng relihiyon ay nagkaroon ng seryosong pagkakamali noong unang bahagi ng 1840s sa pagtanggi sa aral ng Biblia tungkol sa ikalawang pagdating at sa pag-uusig sa mga taong nangahawak sa paniniwalang iyon, na ang pagbagsak na iyon noong 1844 ay umpisa lamang ng kalituhan. Dito na, nagkalituhan na, no, panahon ng 1844. Ano po? Tuloy natin. Ang mga pag-unlad bago ang katapusan ng panahon ay magdadala sa mga iglesia sa mas seryosong kaguluhan sa moralidad at doktrina, hanggang ang Diyos sa huli ay hayaan na yaong mga nalilitong iglesia na piniling maging bahagi ng Babylonia. Ayan na po. Kasi pagka yung mga tao nalilito na, kaya maraming pumipili sa ating napakaraming mga member ng Katolisismo, no? Kasi sila ay nalilito, no? Mas pinipili tuloy nila yung mas madali. Yan, ano? Yun ang aking personal na pagkakaunawa kung bakit mas pinipili nila maging ganun ang kanilang religion. Sumang-ayon si Ellen White sa panibagong interpretasyon ng kanyang asawa sa pagbagsak ng Babylonia bilang progressive. Ngunit sa bandang huli ay ipapalawakin niya ng higit pa rito. Tingnan natin. Para sa kanya, ang perpektong katuparan ng Apocalypse 14 verse 8 ay sa darating pa. So hindi pa ito nakaraan, kundi darating pa lang, ano? Bilang resulta, ang malaking bahagi ng totoong tagasunod ni Kristo ay nananatiling nasa mga iglesia ang nasa labas ng
Adventismo. Yan na po. Kaya maraming mga taong nasa labas ng Adventismo ay ng tinatawag natin para pumasok, ano. Sa gayon, ang Babylonia ay nalilito ngunit hindi pa tuluyang bumagsak. Ayan, hindi pa bumabagsak ang Babylonia, ano po. Kaya may pagkakataon pa. Higit pa roon, ang panawagang lumabas ng Babylonia ay hindi aabot sa buong puwersa nito hanggang sa bago ang pagdating. Kapag ang Babylonia ay wakas, ay naganap na ang pagpapatuloy nitong pagbagsak. Bilang resulta, sinabi niya ng panawagang, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Ayan, ano, sabi ng Diyos, 1840, 1-4, ay magiging huling babala na ibibigay sa mga naninirahan sa lupa. Panginoon, di lahat ng tao ay naniniwala tulad namin, sabi sa prayer ito, no? Maaring may mabuting dahilan para dito. Tulungan po kami na sa araw na ito na langin ang pusong may pag-unawa na naninindigan para sa katotohanan. Ngunit mabait sa mga taong hindi nakikita ang mga bagay-bagay na katulad namin. So, yan ang ating pagbabasa. At tingnan natin ang ating pointers dito, no? So, ang mensahe ng ikalawang anghel ay sa Apocalypse 14 verse 8 at ang Apocalypse 18, 1-4. Parehong nag-uugnay sa pagbagsak ng Babylonia, pero magkaibang antas ng pagkaunawa. Tingnan natin ano po. Sa Apocalypse verse 18, 1-2, ang lakas ng babala. May babila dito. Bumagsak ang Babylonia, bumagsak ang dakilang Babylonia, sabi dito, no? So, yung Babylonia ay sumisimbolo sa nalilitong sistema ng pang-religion na humiwalay sa katotohanan ng Diyos. Kasi nga binago nila yung araw ng pagsamba, Sabat, kilawang linggo. Yan ang Babylonia. Ano po? So, malawak ang Babylonia. Ang pagbagsak ng Babylonia ay hindi biglaan, kundi progresibo, sunod-sunod na yugto ang pagbagsak ng Babylonia. Ano po? Hindi biglang babagsak. Anghel na may kapangyarihan at kaluwalhatian ay sumisimbolo sa lakas at liwanag ng mensahe ng Diyos. So, yan, ano po? Yung angel. Kaya, second angel's message. Sa point number 2, pagbabago ng pag-unawa ng mga Sabbatarian Adventism. Noong una, sabi nila, paniniwalaan nila na ang pagbagsak ng Babylonia ay isang pangyayaring natapos na. Yun noong 1844, disappointment. Kala nila noon yun, ano? Pagbagsak ng Babylonia. Pero ngunit sa napag-aralan ni James White, na naunawaan nila ito na ito pala ay may dalawang yugto. Yung unang pagbagsak o dalawang yugto pala yung pagbagsak, ano? Yung part ay nang tumanggi ang mga simbahan sa mensahe na ikalawang pagdating noong 1840, ito yung unang pagbagsak. At pangalawa, patuloy na pagbagsak, unti-unting bumabagsak, tuloy-tuloy na moral na doktrinal na pagkaligaw hanggang sa katapusan ng panahon. Ito na, nagkaligaw-ligaw na nga sila na po. So point 3, pagpapalawak ni Ellen White. Pinalawak pa ni Ellen White yung 14 verse 8, sabi rito. Ang perpektong katuparan na Apocalypse 14 verse 8 ay darating pa lamang. Ayan. Hindi pa tuluyang bumabagsak ang Babylonia. Marami pa sa tunay na tagasunod ni Kristo ay nasa loob pa ng relihiyong bahagi ng Babylonia. Marami ito, hindi lamang Katoliko, no? Hindi pa sila umaalis. Ang panawagang lumabas kayo sa kanya, bayan ko, ay huling babala bago ang pagbabalik ni Kristo. So, ayan po. So, hindi porket siguro ang Babylonia, ito yung mga nalilito na mga bayan ng Diyos na pumanig sa ibang mga religion, hindi sa remnant church, ano. Pinalalabas sila doon. Application sa buhay ng pananampalataya, sabi rito. Kahit hindi lahat na ay naniniwala sa ating pagkaunawa, dapat tayong manindigan sa katotohanan kasi maraming din naniniwala sa atin, ano. Maging maunawain at mahinahon sa iba. Yan, maging mahinahon tayo sa iba, maunawain. Magpakita ng kabaitan habang nagtuturo ng liwanag. So, yan ang mga dapat natin gawin. Ang mensahe ng ikalawang anghel ay hindi lamang babala, kundi invitation. Yan, invitation yan, ano? Paanyaya sa mga tao na lumabas sa kalituhan at sumama sa katotohanan ng Diyos. Naku, napakasarap nitong sabihin sa mga tao. Kaya ang mga tao, pag narinig na Adventist, dahil bawal, ayoko dyan. Yan ang problema, no? Pinapaalala nito na ang tunay na pagsunod ay hindi lamang kaalaman sa doktrina, kundi puso na bukas sa liwanag ng Diyos. Ayan na po. So, ayan na. Ang mensahe ng pangalawang anghel, hindi lamang babala na babagsak ang Babylonia, o bumagsak ang Babylonia at patuloy na bumabagsak, kundi ito'y invitation na din na tayo ay
pinapanawagan natin sila na lumabas sa Babylonia para sila ay mga maligtas. So yan ang ating babasahin sa umaga na ito. Bago tayo lumipat sa kabila, tayo muna ay manalangin mga kapatid. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkakataon na kami makapag-devotional ng ganito kahit magkaroon na kami ng problema. Salamat sa paanyaya para sa mga inyong anak na nasa loob ng Babylonia na lumabas upang sa ganon sa aming paglabas sa Babylonia ay patuloy kaming mapasama sa inyong mga anak sa tamang simbahan. At gayon din lalong higit kami na narito ngayon. Maaring kami rin ay mga kalituhan sa aming puso na kami rin ay mapabilang sa mga Babylonia na ito kahit kami nasa loob ng Adventismo sapagkat ang aming karunungan ay kulang at ang aming kaunawaan ay mababaw. Salamat sa mga lesson na ito na nagpapaliwanag sa amin. Salamat sa inyong pagmamahal na naramdam namin ang inyong kabutihan sa amin at natututo kami bawat araw. Sa pagpapatuloy na aming pag-aaral na ito, samahan po kami sa aming pag-connect sa God First Morning. Mas matuto pa kami sa mga reflection ng iba at mga experience na iba. At higit sa lahat, kami ay ma-share namin ito sa iba at magbagong aming pananaw sa buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Okay mga kapatid, ngayon ay ito na ang problema. Paano tayong kukonect ngayon doon sa kabila? Ano po? Susubukan natin sapagkat wala tayong Zoom. No? Subukan po natin sandali. Sana makapasok tayo sa nila kahit sa bintana lamang. Bintana lamang. Tingnan natin System, a previously decided or vowed percentage by giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the combined offering plan. You are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. God First Morning mga kapatid. I'm hoping that everyone has nakatulog po kayo ng maayos at nagising para po sa ating regular na morning devotion. Teka, bakit ayaw mapunta doon yung screen? Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong sa nakaraan ng ating pong pagbasa po sa ating Council on Stewardship. Tayo po ay magkakaroon ng reflection, patotoo. Nais po namin na bawat isa ay magbahagi po, magkwento at magbigay ng ating pong reflection sa nabasa po natin kahapon po. Mga minamahal ko po mga kapatid, ang ating pong topic sa ating nabasa kahapon, close and selfish dealing. Nais ko pong ulitin at basahin muli ang ating pong topic kahapon mga kapatid. Sabi po dito, sumasamo ako sa aking mga kapatid sa pananampalataya at hinihimo ko silang lingayin ang lambing ng puso. Ano man ang iyong tungkulin o posisyon, kung iingatan mo ang pagkamakasarili at kasakiman, ang sama ng loob ng Panginoon ay mapapasa iyo. Huwag gawing dahilan ang gawain at layunin ng Diyos sa pakikitungo ng malapit at makasarili sa sinuman, kahit na makipagtransaksyon sa negosyo na may kinalaman sa kanyang gawain, walang tatanggapin
ang Diyos sa linya ng pakinabang sa dinadala ng kanyang kabangyaman sa pamamagitan ng makasariling mga transaksyon. Bawat kilos na may kaugnayan sa kanyang gawain ay may banal na pagsisiyasan. Bawat matalas na transaksyon, bawat pagtatangka na samantalahin ang isang tao nasa ilalim ng panggigipit ng mga pangyayari, bawat planong bilhin ang kanyang lupa o ari-arian sa halagang mababa, sa halagang nito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit na ang perang natamo ay ginawang handog sa kanyang layunin. Ang halaga ng dugo ng buktong na anak ng Diyos ay binayaran para sa bawat tao. At kinakailangan na magtapat na makitungo ng may katarungan sa bawat tao upang maisakatuparan ang mga alintuntunin ng batas ng Diyos. Kung ang isang kapatid na nagpagal ng walang interes para sa layunin ng Diyos, nanghihina ang katawan at hindi magawa ang kanyang gawain, huwag siyang paalisin at obligadong makibagay sa pinakamabuting paraan ng kanyang makakaya. Bigyan mo siya ng sapat na sweldo upang suportahan siya sapagkat tandaan na siya ay kabilang sa pamilya ng Diyos at kayong lahat ay magkakapatid. Kaya po, sa umagang ito, napakaganda po ng ating pong pag-aaral, Laws and Selfish Dealing. Meron po ba kayong mga karanasan sa ganito po ng ating pong nabasa? Nangyari po sa inyong pong buhay? O meron po kayong kwento na nais nyo pong i-share na naging tapat kayo sa lahat ng transaksyon at kayo po ay naging pagpapala sa inyong pong mga transaksyon. Nais po namin kayo. Sige po. Pastor, Yes po, Pastor Lego. Coach. Apo. Pastor, open na po yung Zoom natin. Okay. Babalik Work na po tayo. siya para po makapag-reflect Sige po yung mga kapatid natin sa Zoom. So, Sige, in-invite na salamat po po, namin Pastor lahat. Coach. Sige, mag-out na ako dito, ibig sabihin. Pwede na po tayo mag-join po sa Zoom. Okay, sige. Para Mag-out na po tayo. makapag-reflect po sila doon sa Zoom. Okay, sige. Salamat po at tayo po ay dadako na po sa ating Zoom. Brother Ivan, nandyan po kayo, Brother Ivan? Sir Ivan? Ay, yes po. Pwede na po yung ma-open po yung yung dun po sa ating StreamYard para ma-live po natin yung Zoom. Salamat po. Pastor Lego, hindi po okay yung
okay yung Zoom natin pero yung video na sinend niyo po sa akin ay hindi po okay dahil restricted po, hindi ko yung mabubuksan po. Pasensya na. Okay, salamat Pastor po, Lego, hindi Brother po okay Melvin. okay yung Zoom Asikaso natin naman pero po yung ni- video na sinend niyo po sa akin ni ay hindi Coach Dogs po po. okay dahil Salamat. restricted po, hindi ko yung mabubuksan. Dako na po tayo sa ating pong reflection, mga kapatid. Sa ating pong binasa kanina, ang ating pong topic sa nakaraan, close and selfish dealing. Nang sabi dito ay anuman ang iyong tungkulin o posisyon, kung iingatan mo ang pagkamakasarili at kasakiman, ang sama ng loob ng Panginoon ay mapapasa iyo. Kaya po, huwag gawing dahilan ang gawain at layunin ng Diyos sa pakikitungo ng malapit at makasarili sa sinuman kahit makipagtransaksyon sa negosyo na may kinalaman sa kanyang gawain. Kaya po, mga kapatid, napakaganda ng ating pong topic, ng ating pag-aaral. Ngayon ay dadako tayo sa reflection. Meron ba kayong karanasan, kwento, patotoo na ganito din po ang pangyayari, inyong karanasan ay naging maayos at tapat pa rin po tayo sa Panginoon sa ating mga transaksyon na ginagawa, mga kapatid. Nais ko pong malaman kung sino po ba sa inyo dito na una pong magbabahagi ng kanyang pong karanasan. Mga minamahal ko pong mga kapatid, sino po sa inyo dito na merong nais na i-share sa umagang ito, mga kapatid? Sabi po ni Pastor PG, God first morning to all. God bless. Ganun din po ni Sister Sally, God happy. God first morning. Okay po, meron po kayong reflection po at sabit po ni Sister Marilyn, ni Ma'am Marilyn Dasoy. Happy God first morning po. True po, kapag tayo ay may tauhan or workers, sila rin po ay ipinagkatiwala rin ng Diyos. Kaya huwag po tayong nagpapatrabaho kung wala pong pambayad sa pag-uwi ng worker o hindi tayo nagpapasweldo sa mga worker na angkop sa bayaran ng kanilang sweldo. Sabi din po, okay po, atin pong isama sa panalangin ang ating pong Pangulo at ang ibang ang ating Pangulo na si Pastor Jerry Stabilio
pati po ang ibang pastor na patuloy naglalakbay ngayon papunta po sa mission na amin pong sisimulan mamayang hapon ang Central Luzon Provinces Mission Ministerial Family Retreat. Isama po natin sa panalangin. Meron pa po dito mga kapatid na nais po mag-share, magbahagi. Si Brother Melvin, meron po ba kayong ma-share? O sino po ang iba po dito? Meron po? O sige po yan, si Brother Melvin. Sige po, salamat po. Sige po, opo. Sige po. Opo. 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 Opo, Brother Melvin. Sige po. Sige po, opo. Sige po, opo. Yes po.
Okay? Maraming salamat po, Brother Melvin, at kami ay natuto sa iyong karanasan ay tunay na tayo magtapat sa Panginoon at sa lahat nating mga transaksyon, mga kapatid. Okay po, ang sabi po ng ating mahal na Pangulo na si Pastor Jerry, prinsipyo ng tinatanggap at di tinatanggap na handog ng Panginoon. Hindi lahat ng handog ay tinatanggap ng Panginoon, bagamat ito ay tinatanggap sa simbahan. Maliwanag ito sa Biblia, ang kay Cain ay hindi tinanggap ng Panginoon, ang sa mga mayayaman sa templo ay di kinalugdan ni Hesus Kristo. Kaya po mga kapatid, ay tayo ay patuloy magtapat sa ating Panginoon. Meron po ba ditong nais pa mag-share ng kanilang karanasan, kwento sa mga ganito ding pangyayari na tayo ay nabago, ay tayo po ay nagkaroon ng maayos at tapat na transaksyon? Meron po ba sa inyo po mga kapatid? Ako po, sige, basahin ko po mga kapatid. Nang sabi po ni Ma'am Marilyn Dasoy, Happy God First Morning po. True. Po, kapag tayo ay may tauhan o workers, sila rin po ay ipinagkatiwala rin ng Diyos. Kaya po, huwag po tayong nagpapatrabaho kung wala pong pambayad sa pag-uwi ng worker o hindi tayo nagpapasweldo sa mga worker na angkop na bayaran ng kanilang sweldo. Salamat po, Ma'am Marilyn Dasoy. Napakaganda po. At ito po ay isang magandang paalala na tayo ay maging malinis, maayos. Ganon din sa pagpapasweldo sa lahat ng nagiging tauhan o nagtatrabaho po, mga kapatid. Meron pa po ba sa inyo po, mga kapatid, na nais pong mag-share, magkwento? Sabi po ni Sister Minda. Apo, Brother Melvin? Ito, sige. Tanong po ni Ma'am. Sige nga po. Pakibasa po. Sige po. Ayun po ang napakagandang tanong. Ngunit wala po ang ating Pangulo. Ay sino po ba pwede sa inyong sumagot? At ako din po ay sasagot. Ang tanong po, yung binibigay ba ng ayuda ng politiko, ay yun din po ba ay ating bibigyan ng tithes and offering? Pastor. Yes po, Pastor. Yes. Yan. Pastor Joey. Yes po. Yeah. Okay. Happy God First Morning po sa lahat, ano? Opo. Ang tanong po yun, ano? Opo. Napakaganda. Pwede pong lagyan ng tithe kahit po yung napagbintahan ng baboy kapag ibinigay na pang tithe, para sa church. Pwedeng lagyan po ng tithe yan. Mas mainam nga po yun eh. Na ilalagay sa tama maling paraan ng paggamit kapag ibinibigay, itama na natin sa tamang paggamit. Kaya yung pong galing sa politiko, kahit saan po galing yan, na pananalapi, ay pwedeng lagyan po. Kasi sa Panginoon naman po lahat galing yan. Nagagamit lang sa maling kaparaanan. Yun lang. Okay, maraming salamat po, Pastor Joey. Ay totoo po mga kapatid, na gamit sa maling paraan, pero gamitin natin sa tama, ay tayo ay gumawa ng tama, ay ligyan po natin, ibalik natin sa Panginoon, mga kapatid. Pastor Lego. Yes po, sige, Brother Edmond. Edmond po. Sige po. Ang sa akin po kasi lahat ng po ng increase ay atin pong ibabalik sa Panginoon, di po ba? Yes po. Pero ito po kasi mga
Ang basa ko po kasi sa tanong, ito ay pera, no? Financial na ayuda sa politiko. Kung meron po tayong pagkakataon na tanggihan, hindi po dapat natin ito tatanggapin, no? Kasi ito po ay parang form of ika nga quote-unquote vote buying, no? Kung galing po sa politiko ay at ito ay parang sort of ayuda, no? Parang hindi po siya dapat nating tinatanggap in the first place. Okay, salamat po Brother Edmond, at meron din pong tugon ng ating Pangulo. Sabi po ni Pastor Jerry Stabilio, bakit nga po kaya kailangan po itong tanggapin? Ang tapat na katiwala ng Diyos, palagay ko ay hindi ito nararapat na tanggapin ng ating mga kapatid. Kaya po, kung gagawin po natin ang tama, huwag na po nating tanggapin pa. At alam naman po natin na kahit po ang pera ay galing sa Diyos, ay huwag na po natin tanggapin mga kapatid. Karagdagan po, sabi po ng ating Pangulo, kung may kinalaman ito sa pagbabayad ng iyong boto sa panahon ng eleksyon, mag-isip po tayong matuwid. Kaya mga kapatid, napakaganda ng salita ng ating Pangulo na pag-isipan po natin, huwag po natin tanggapin para po hindi po kayo ma-burden na tayo po ay hindi din po tayo magkasala. Mga kapatid, meron pa pong nagsasabi dito na tugon sa sinabi po ni Brother Melvin. Yes po Brad, kahit po sa palengke, kapag namimili lalo't mga taga-bukid ang nagtitinda at mura na ang tinda nila, di na dapat tawaran pa kasi malaking kabawasan sa kanila ang kaunting kita. Kung maaari, wag na tayong tatawad kung tama naman ang presyo ayon sa bahay na binibili natin. Kaya po, yan po ang sabi po ng ating kapatid na si Sister Minda. Okay? At Pastor, good morning po, Pastor. okay, Pastor Joey, sige po. Yung po kasing tanong kanina ay ayuda. Hindi naman po Opo. kung saan-saan galing. Yes po. So, ang sa akin po, kung yun po ay ayuda, hindi naman po masama yun. Pero kung yun ay paraan na ikaw ay sinusuhulan, hindi ho naman maganda yun. Pero kung yun po ay ayuda, talagang Tulong. bahagi Opo. po ng programa ng gobyerno, bakit hindi po natin tatanggapin? Halimbawa, pera. At dumating sa atin po yon. Kailangan po natin tanggapin kasi wala namang ibang ibig sabihin yun. Kung ayuda lang talaga, part lang po yan ng programa ng komunidad ng gobyerno. Ano po? So kapag dumating po sa atin yon, bigyan po natin ng tithe at saka increase. Pero yung galing sa politiko na tayo po ay sinusuhulan para Opo. bilhin yung ating boto, yun po ang hindi maganda. Amen po. Yun po yung siguro sinasabi ni Pastor Jerry na dapat mag-isip tayo at wag natin Yes. tanggapin. Pero yung ayuda po, na tanong kanina, na bahagi ng programa ng gobyerno para sa komunidad, ay tanggapin po natin. At kapag dumating sa atin, bigyan po natin ng tithe at saka offering. Wala naman pong masama doon. Opo, tama po kayo, no? Magkaiba po yung ayuda at magkaiba po yung binibigay ng mga politiko. Pag ayuda, ay tanggapin natin. Sabi din ni Pastor Joey, dahil yan ay para po sa community. Pero yung binibigay ng politiko, ay mga kapatid, pag-isipan po natin at para di po din po tayo magkasala. Kaya po, pag tayo nakatanggap ng ayuda, ay ibalik din natin yung para po sa ating Panginoon. Okay, meron pa po ba dito sa inyo na meron pong nais magkwento, mag-share sa kanilang karanasan? Kayo po, Pastor Joey? Meron po ba sa inyo dito? Pastor Lega, meron po sa Facebook. Sige po, pakibasa, Brother Edmond. Bumabara na po ng Sige comments po. doon. Sabi po ni sino bang una? Sister Tess de la Peña, the lover of self
is a transgressor of the law. This Jesus desired to reveal to the young man, and he gave him a test that would make manifest the selfishness of his heart. From Christ Object Lesson, page 392. Sabi po ni Sister Tess, nagbabalik, kapag po ang business natin ay nasa inline sa batas ng Panginoon, tayo po ay pagpapalain. Si Sister Lolita Aquevido, sa tithe, huwag natin ito dayain kasi malaking kasalanan sa Panginoon. Amen. Si Sister Rose Villa Mendez, ang pagtapat sa ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos ay isang malaking biyaya. Kailangan lang ang katapatan sa lahat ng bagay upang tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At kung tayo gumagawa ng may katapatan, masaya ang ating pakiramdam. Happy God First Morning, everyone. Salamat po. Si Sister Tess de la Peña, ubusin ko lang po, Pastor. Sige po, Medyo si Brother madami Edmond. Opo. Sa akin po, yun po ay blessing, kaya dapat pong i-tithes. Wag lang po galing sa masamang paraan. Ayan po, so napapanoon kasi yung election. Ano po? Sister Nerissa Erilia Francisco, salamat po sa mga aral ng Diyos na po ay lagi nating isipin na maging maawain sa ating kapwa, lalo't sa mga maliliit na negosyo. Huwag nating baratin, bagkus ay tangkilikin natin at nang makatulong tayo sa mga naghahanap buhay ng maayos. Si Sister Lolita Aquevido, nung ako po ay ahente ng lupa, malaki po ang tithe dahil galing ito sa pinaghirapan po. Nagbabalik si Sister Tess de la Peña, tama po, pagsuhol, di po tatanggapin. Si Brother Armando Reyes, ang ibinahagi ni Pastor Joey ay narinig ko na din sa isang matandang pastor noong before year 2000 na kahit daw kay Satanas ay dapat daw tanggapin ng church dahil ang lahat daw ng pagpapala ay galing sa Panginoon. Yan po. Ubus ko na po ata. Pastor, back to you po. Pastor Lego. Maraming salamat, Brother Edmond. Ay purihin ang ating Panginoon sa iyong binasa. Sabi po ng ating Pangulo, mga kapatid, tama po. Yung ayuda ay consider increase kung tumatanggap po kayo. Lalo na sa mga nasa 4-piece recipient. Ang mga tapat ay mag-iika po at maghandog. Kaya po mga kapatid ay ating alamin kung ano po yung ating tinatanggap. Sabi nga po din ni Pastor Joey, pag ayuda tanggapin. Pero pag galing sa politiko at payo ng ating Pangulo, pag-isipan po nating mabuti. Kasi sabi po ni Sister Net, ang ayuda po ay sa gobyerno. Pero yung politiko, hindi po yun ayuda. Suhol po yun. Ang suhol po ay isang pandaraya. Okay? Ang sabi din po dito sa headquarters, ang pera po ay wala pong moral value. Tayo bilang mga nakakakilala sa Diyos ay may moral value. Tayo ang nakakaunawa kung ano ang tama tungkol sa pagtanggap at paggamit ng pera. Yan po. At tumataas po si Pastor Ernie Marin. Pastor Ernie Marin, meron po Yes kayong po. i-share? Magandang umaga po. Yan. Yes, Pastor. Ako po nagtataka sa mga politiko natin kung kailan election, doon marami ang pagbibigay. Pero kapag hindi election, madalang magbigay. Tama po kayo. Ito po kung ating pong tignan mga kapatid po ay isa sa mga transaksyon na dapat panghabakang mabuti ng ating mga kapatid. Bilang mga anak ng Panginoon, atin po talagang titignan kung yung binibigay ay ito ay ayuda o talagang suhol. Nasa atin po yun mga kapatid. Para po tayo makasave, ay kung may nagbibigay na alam po natin na ito ay maaring suhol o maaring atin pong kung maaari po ay wag na po nating tanggapin. Ang Diyos po naman ay gagawa ng mga pamaran para magkaroon po tayo ng mga pagpapala. Dito po sa amin sa Pampanga ay
talagang marami po nagbibigay. Pero yung pong aming bahay nilalampasan ng mga lumalapit. Maganda po mga kapatid at we stand to the principle kung ano po ang tama. At kung alam po natin na mali ito, ay huwag na po nating tanggapin. Sapagkat madudungisan yung ating pananampalataya. Kaya ating pong suriing mabuti, ating alaming mabuti upang hindi magkakaroon ng bahid yung ating pagboto, yung ating pananampalataya kapag dumating ang panahon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay patuloy na gagawin ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng isang maayos na relasyon sa ating mga nasa komunidad. Tayo po'y tumayo kung ano ang tama at kung may nagbibigay na ito ay maayos, mabuti at tamang-tama sa prinsipyo ng Biblia, tanggapin po natin. Pero kung mali, wag na po nating tanggapin. At ang Diyos ang siya magbibigay ng mga pagpapala na nais niyang ipaabot sa atin. Okay, maraming salamat po, Pastor Ernie Marin. Napakaganda po. At meron din pong binabanggit ang ating Pangulo. Nais ko pong basahin. Blessed God first morning everyone. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon sa ating paglalakbay para sa pagbabakasyon. Naway, ingatan po tayo at gabayan ng ating Panginoon. Okay, meron pa po ba sa inyo nais po magkwento, mag-share mga kapatid? Nawala po ang sound sa Facebook. Opo. Opo, ating pong i-address kay Coach Doms. Sabi din po dito ni Sister Rhea, ay kaya nga po ayuda ang bagong term nila pero panunuhol talaga kasi election ngayon. Yan po mga kapatid at marami pa pong bumabati sa atin dito na mga kapatiran po natin. Happy God's morning. Opo. Then sabi din po ulit ng ating Pangulo, don't sacrifice the principle. Tayo po ay tumayo sa prinsipyo at alam naman po natin ang tama at mali. Okay? Meron pa po dito mga kapatid. Baka po sige po. Sabi po sa Exodus 23 verse 8, dito po, sabi po ni Pastor Jerry, do not accept, mga kapatid, the bribe, for a bribe blinds those who see and twist the words of innocent mga kapatid. Napakaganda po ng talata na sinare po ng ating Pangulo. Nais ko din basahin sa Tagalog po mga kapatid. Ang sabi po dito, verse 8, huwag kang tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga pinuno at sinisira ang mga salita ng mga banal. Napakaganda po mga kapatid ng sinishare ng ating Pangulo po. Okay, meron po dito sa Proverbs. Basahin din po natin mga kapatid. Proverbs chapter 17 verse 23. Basahin po natin. Ang masama ay tumatanggap ng suhol mula sa kandungan upang baluktutin ang mga daan ng katarungan. Yan po, napakaganda ng mga payo at Bible verse na ibinigay sa atin ng ating Pangulo sa umagang ito. Sabi din po ni Sister Net, tama Pastor Ernie, nung wala pang halalan, wala namang nagbibigay ng ayuda sa mga politiko. Yan ngayon ang ginagamit nila upang akitin ang mga botante na lumapit. Diyan nila ngayon tinitignan ang mga tao na kukuha sa pera
pera lang. Sana huwag tayong maakit sa ganitong mga palakad ng mga kandidato. Alam nila marami ang kakapit. Okay? At sabi din po ni Sister, ng ating kapatid na si Rizalino, alam po natin lahat mga kapatid na yung ayuda na ipinamimigay ay suhol na. Kaya hawag na po natin i-justify, tanggapin. Huwag na po natin justify, tanggihan na po natin. Yan, napakaganda. Salamat po, kapatid. Meron pa po ba sa inyo nais po mag-share? Mga kapatid, at kung time check ay tayo po ay magpapatuloy po, mga kapatid, sa ating pong programa sa umagang ito, mga kapatid. Okay po? Kung wala na po, ibibigay ko ang panahon para po kay Brother Melvin sa ating pong video sa umagang ito po. Bakit hindi dumating si Jesus? March 15. Offertory Reading Devotional. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sinimulan ay mapahamak kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 9. Isang araw sa simbahan, ang mga ngaral ay nagsalita tungkol sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Isa sa mga batang babae ang nasa simbahan ng Sabbath na iyon ay si Vicky. Masayang-masaya siya na marinig na si Jesus ay malapit nang dumating upang wakasan ang paghihirap na nasa sanlibutan. Nawala na kay Vicky ang kanyang pinsan na mahal niya at sabik na siyang umuwi, at handang sabihin sa kanyang mga magulang na si Jesus ay darating, napakalapit na at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Sinang-ayunan ng mga magulang na si Jesus nga ay malapit nang dumating. 2 buwan pagkatapos ng talakayan sa pagbabalik ni Jesus, tinanong ni Vicky ang kanyang mga magulang, bakit hindi pa bumabalik si Jesus, samantalang sinabi ng mga ngaral na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Malungkot na sinabi ng magulang na, oo, si Jesus ay malapit nang dumating, subalit hinihintay niya ang lahat ng mga tao na makarinig ng tungkol sa kanya. Idinagdag pa niya na marami pang mga tao sa sanlibutan na hindi pa nakaririnig tungkol kay Jesus. Kapag ang mabuting balita ay nakarating na sa lahat ng lugar, kagaya ng sinasabi sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 14, darating na si Jesus. Tinanong ni Vicky ang kanyang magulang, ano ang magagawa natin para makatulong sa mabuting balita na makarating sa lahat ng lugar? Ipinaliwanag nila na isa sa mga paraan para mapalaganap ang mabuting balita ay sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog. Sumingit uli siya sa pagtatanong ng iba pang katanungan, nagsasauli ka ba ng ikapo at mga handog? Oo naman, ang tugon niya. Mga kapatid, nais ni Jesus na dumating at wakasan na ang kahirapan na ating pinagdadaanan. Subalit siya ay naghihintay pa sa maraming mga anak niya na makarinig ng tungkol sa kanya at makilala siya. Para ang mga taong ito ay makarinig ng tungkol sa kanya, ang ikapo at handog ay kailangan upang ang mga mangangaral, mga aklat, at mga programa ay masuportahan na makarating sa kanila. Narito tayo bilang bunga ng katapatan ng iba. Panawagan. Hindi mo ba gagawin ang iyong bahagi? Gusto mo bang magbigay para marinig ng iba ang tungkol kay Jesus? Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Po, salamat po Brother Melvin, at
Ang ating speaker po sa umagang ito, ang head elder po ng Olongapo Seventh-day Adventist Church. Walang iba ay si Elder Gerson Pura sa ating pong Council on Stewardship. Yan po. Sige po, Pastor Doms. Paki-play na lang po. Bali, Ivan, wala po tayong sound. Wala pa rin po tayong sound po. Tama po ba? I was assigned to Yan. Happy God First Morning, mga kapatid. I'm hoping that everyone has nakatulog po kayo ng maayos at nagising para po sa ating regular na morning devotional, our God First Morning. For our reading this morning, I was assigned to read from the Book of Councils of Stewardship, chapter 30. Dalawa po itong paragraph na ito. And pareho lang po yung thought, though they have different subjects that they are trying to explain. But I would like to read, then I would like to put some thoughts on it, and then we will study a little bit of it. Sabi po sa chapter 30 ng Councils on Stewardship, Danger in Prosperity. Sabi po sa wikang Ingles, throughout the ages, riches and honor have been attended with much peril to humility and spirituality. It is when a man is prospered, when all his fellow men speak well of him, that he is in special danger. Man is human. Spiritual prosperity continues only so long as man depends wholly upon God for wisdom and for perfection of character. And those who feel most their need of dependence upon God are usually those who have the least amount of earthly treasure and human honor on which to depend. There is danger, second paragraph po, there is danger in the bestowal of rich gift or words of commendation upon human agencies. Those who are favored by the Lord need to be on guard constantly, lest pride spring up and obtain the supremacy. He who has an unusual following, he who has received many words of commendation from the messengers of the Lord, needs the special prayer of God's faithful watchmen, that he may be shielded from the danger of cherishing thoughts of self-esteem and spiritual pride. Never is such a man to manifest self-importance or attempt to act as a dictator or a ruler. Let him watch and pray and keep his eye single to the glory of God. As his imagination takes hold upon things unseen and contemplates the joy of the hope that is set before him, even the precious boon of life eternal, the commendation of man will not fill his mind with thoughts of pride. And at times, when the enemy makes special effort to spoil him by flattery and worldly honor, his brethren should faithfully warn him of his dangers, for if left to himself, he will be prone to make mistakes and reveal human frailties. Dito po, dalawa yung thoughts, riches and honor. Yan po yung sinasabi kong dalawang subject. Pero the same po yung thought, there is danger for those in times of prosperity. At ang sabi po ng mga nabasa natin, there is danger sa anak ng Diyos when he receives a lot of commendations or yung kanyang gifts ay nag-excel so much so that yung admiration ng mga kapatid ay nasa kanya. So, meron po akong mga few thoughts dito. One, I would like to let you know na yung prosperity o yung gifts or rich gifts is not a sin. Ang plano naman ng Panginoon sa atin ay for us to prosper. Ang sabi din naman po ng Steps to Christ ay yung lahat ng aspeto ng ating buhay ay pwede nating i-improve yung talent natin of speech
We can be educated, we can be a good singer, we can be a good lawyer, we can be a good pastor, we can be a good speaker, and so on and so forth. Yan po yung sabi ng Panginoon. It's not a sin because He wants us to prosper, He wants us to develop. Second, there are people who are favored by the Lord. Of course, may mga anak ang Diyos na pinagpala niya ng awit, ng pag-awit, pinagpala niya ng magaling magsalita, pinagpala niya ng kayamanan. I believe God uses these people to be channels of blessing. This is, alam nyo yan, bilang mga manggagawa sa ating mga iglesia, meron tayong mga kapatiran na talagang pinagpala ng kayamanan ng Panginoon na nagiging daluyan at katulong natin sa mga gawain, especially sa church building and evangelism. So, they are favored by God para maging daluyan ng mga pagpapala ng Panginoon. With that thought, sa nabasa natin, there is danger doon sa ganoong sitwasyon. No? The danger there is yung mawala yung ating paningin, mawala yung tuon natin, o mawala yung dependence natin sa Panginoon. Malayo tayo na sa kaisipan na siya lahat ang may gawa nito, siya lahat ang may akda, siya din yung nagbigay ng talento at ng kayamanan sa atin. The danger there is magkaroon tayo ng kaisipan that I am He who made this, just like King Nebuchadnezzar when he was up there sa kanyang palasyo. Sabi niya, is this not the Babylon that I have built? So that's the danger of na maraming kayamanan at rich gifts of talents and so on and so forth. So, and lastly, mawala yung paningin natin. The danger is losing sight of God from whom all blessings flow. So, ang sinasabi sa atin dito, eventually, the summary of ng ating binasa, binibigyan tayo ng babala sa panahon na tayo ay marangya o may kaya o meron tayong hinahawakan o di kaya naman ay maganda yung mga bagay na yung ating physical attribute, yung ating talento and so on and so forth. Binabalaan tayo na wag nating alisin yung ating pagtingin sa ating Panginoong Jesucristo. We recognize that all these things comes from Him at itong mga bagay na ito ay gagamitin natin lamang sa Panginoon. In the Bible, we read from the book of yung story of the rich man ruler, Mark chapter 10 verse 17 to 31. We know this story. Ang sabi ng Panginoon dyan ay eventually doon sa kanilang discussion, ang sabi niya ay there is one thing that you have not done. At ang sabi ng bata ay ano yan, Panginoon? And God says, you sell all your possessions at ibigay mo yan sa the poor. And the Bible reads, no? Sabi doon sa verse 22, at this the man fell and he went away sad, for he had many possessions. So nandoon yung danger, mga kapatid, na kung tayo ay merong possessions, ay mas dependent tayo doon sa possessions that we had than the one who had given all those possessions. Same din po ito sa aklat ng Philippians chapter 2 verse 3 na ang sabi po ay, tama ba yung aking, yes, Philippians chapter 2 verse 3, at ang sabi dito ay, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness, or in other terms ay humility, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. So this is to do nothing out of selfish ambitions or vain conceit, but in humility, I count others more significant than yourselves. It is prioritizing others, more so hindi ka tumitingin sa sarili mo at ang palagi mong iniisip ay merong mas magaling sa iyo sapagkat ang pagpapala ay galing sa Panginoon. So, this part, ang sabi doon sa verse na yon, highlights the importance of avoiding actions driven by self-centered desires, such as seeking personal gain or trying to impress others.
Yan po yung sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 3. So in all mga kapatid, sa ating pong binasa, hindi binibigyan po tayo ng kapasidad ng Panginoon na mag-prosper sa lahat ng mga bagay, even in acquiring riches, even in improving our talents, yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, or more, kasi pwede pang magtagtag ng mga talento. Ang danger lang po na sinasabi dito sa Council of Stewardship is that mawala po yung ating tuon sa ating Panginoong Jesucristo. Yung dependence natin sa Kanya, mawala yung kaisipan na ang lahat ng mga bagay na ito ay galing sa Kanya at siya yung nagbibigay ng kalakasan upang gawin natin itong mga bagay na ito. So sabi po, lastly, I would like to read from the book of 1 Timothy chapter 6 to verse 17. Maganda po yung version ng King James. Ang sabi, charge them that are rich in this world. Maaring rich in financial capacity, maaring rich sa talento, or maaring rich sa mga bagay na meron siya. Ang sabi dito, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God. Magtiwala sa buhay na Diyos, which giveth us richly all things to enjoy. So mga kapatid, habang pong pinagbubulaan natin ang ating pagiging katiwala, ay dapat pong maintindihan natin ang lahat ng mga bagay na ito, maging pera ito, maging talento, maging mga bagay na ating tinatamasa. Lahat po ito ay galing sa Panginoon at tayo ay dapat dumepende sa Kanya. Pagpalain po tayo sa umagang ito, maging karagdagan po ito sa ating spiritual na kabuhayan, maging karagdagan sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Amen po. Maraming salamat po, Elder Gershon Pura, sa inyo pong pagbahagi ng salita ng ating Panginoon, Council on Stewardship. So ayan, magandang lesson at mag-reflect tayo. Pakalino naman ang pagkakadiscuss niya, saktong-sakto talaga, no? So, iano ko na lang, ulitin ko lang sandali yan para sa ating prayer. Pero bakit nawala ako? Sandali, ano? Sana bumukas. Kanina wala eh. Kanina wala tayo. Ayun ang nga sinasabi ko. Pero okay lang, ano? Kahit nawala. Ayun, meron na. Kanina nag-error yung Zoom. Pero meron na. Kaya mga kapatid, isang magandang lesson ito, no? Patungkol sa ang Diyos dapat ang ating kikilalanin, nagbibigay ng ating lahat ng talento, ano po, at saka ng ating mga kayamanan o mga natatanggap sa buhay. Pero may danger, sabi dito, no? May danger. Tingnan niyo po, napakaganda nito. Kadalasan mga nagiging biktima ni Satan dito, yung mga matatalino, mayayaman, matataas, may karangalan, yan. Yan, delikado yung mga yan, ano po, sabi dito, wait lang, hanapin natin na wala. Ayan. So, sabi dito, kapag yumaman o pinararangalan ng isang tao, madalas nanganganib ang kanyang pagiging mapagpakumbaba at makadiyos. Kapag pinaparangalan natin, pinupuri natin yung tao, uy, napaka talino naman na ganito, uy, napakayaman naman na ganito, ang daming binibigay ng mga tulong sa church. Ayan. So, ingatan natin, wag natin masyadong pinupuri yung tao. Dapat napupuri natin, uy, napakabait talaga ng Panginoon. Dahil itong si ganito ay ginawa niyang mabait para tumulong sa atin. Ang Panginoon ang ating pupurihin. At kasi kaya nagkakasala yung mga matataas, yung mga maraming talento, yung mga maraming mga pinansyal. Kasi feeling nila importante sila sa church o sa isang organisasyon. Huwag dapat natin. Nangyari tayo yun. Nangyari ako yun. Feeling ko importante ako sa church. Pagka wala ako sa church ay hindi gagalawan church. Huwag yun, mali yun. Mali pala yun, Sa mga kapatid, kailangan nakadepende tayo lagi sa Panginoon. So, ayan. Pangalawa ay kapag lahat ay maganda sa buhay, mas dapat mag-ingat. Ayan pag maganda ang takbo ng buhay, dapat mag-ingat, magmatsyag. Doon mas madaling mahulog ang sa spiritual na panganib. So, dapat ay ito kasi pag wala naman nagiging problema mabibigat, so mga minor lang,
mga tawag dito, araw-araw ay okay lang ang buhay, yan, patuloy ang blessing. Diyan na nahuhulog yung tao sa spiritual. Totoo yun, ano? Na totoo ito nangyayari ito sa mga tao, no? Pag wala namang problema, halos ayaw na lumapit sa Panginoon, hindi na nakakapag-worship, ginagabi na galing sa galaan. So, ayan, ano, yan, kanyang delikado. O isa pa, ang tunay na espiritual na tagumpay ay nananatili kung tayo ay patuloy na umaasa lamang sa Diyos. Yan. Espiritual na tagumpay. Mananatili lang yan kung tayo aasa sa Diyos. Ano? Dapat ay nakabantay tayo patuloy na pagdedepende natin sa Diyos. Hindi yung, kaya ko na ito mabuhay, ako strong na, ganun, ano? Maganda na yung aking business, Hindi, dapat nakadepende tayo sa Diyos, ano? Para hindi tayo mahulog sa spiritual. At ito pa, ang mga walang maaasahan sa mundo ay mas tumitingala sa langit. Totoo yun, ano? Mga mahirap, mga dukha. Yung mga may mga kapansanan, may mga sakit na malubha. Sila yung tumitingala sa Diyos. Pero yung mga walang nararamdamang mabigat na problema, madalas ay sila yung nagkakasala at halos ayaw na tumingin sa langit, mga kapatid. Kaya delikado yung pagyaman. Huwag na kayong mangarap na yumaman, ano? Delikado. So mag-ingat sa pagtanggap ng labis na papuri. Yan, pag marami pumupuri sa'yo, mag-ingat. Kaya ako pag may sinabing papuri para sa akin, binabalik ko agad sabi ko, sa Panginoon, ang kapurihan, mga kapatid. Ano? Lalo na sa akin, share na hymnal, ano po. Laging nagpapasalamat sa akin. Sabi ko, sa Panginoon po tayo magpasalamat, mga kapatid, sapagkat ang talento ay nagmula sa Kanya. At ang aking willingness sa pag-share ay naggaling din sa Kanya, mga kapatid. So yan, ano, yan ang aking palaging sinasabi na sa Diyos ang kapurihan. Hindi dapat tayo ay tanggapin ng papuri pagkat wala tayong anumang pagmamayari sa lupa na ito. Kahit ginagamit ka ng Diyos, huwag maging kampante. Yan. Tayo mga leaders ng churches, organization, ginagamit tayo ng Diyos. Pero huwag tayong kampante. Maging depende. Manalangin pa rin tayo at magpakumbaba. Dumipende pa rin sa Diyos, ano? Oo nga't binigyan tayo ng talento, maraming talento, kaya nagagamit tayo ng Panginoon. Pero huwag kampante, manalangin, magpakumbaba, at dumipende sa Diyos. Ang sikat o hinahangaan sa pananampalataya ay dapat ipatigil sa yabang sa pamamagitan ng pananalangin at grabe, no? Ang sikat o hinahangaan sa pananampalataya. Yung mga malalim ang pananampalataya, no? Ay dapat ipatigil sa, ano ba ibig sabihin ito? Responsibilidad ng kapatiran ang magbantay sa isa't isa. Yan. Magbantay natin yung isa't isa, mga kapatid, ano? Lalo na yung ating sarili. So huwag magpalalo o diktador. Ay naku po, delikado. Ito, huwag magpalalo. Dapat lagi lang ang Diyos ang sentro. Sabi dito, ang isang taong ginagamit ng Diyos ay hindi dapat magyabang o tumakbo o umakto na parang boss. Naku po. O tagapamuno ng lahat. Patay tayo dyan, ano? Umakto na parang boss o tagapamuno. May kilala akong ganito dati, pero sana magbago na siya, ano po. Sana magbago na siya. Ganito siya umakto, no? Talagang parang boss. Dahil siya ay, ewan ko ba, ayoko nang sabihin, ano po, para hindi tayo magkasala. Na let him watch and pray. Ayan, sabi dito. Dapat siyang manalangin at magbantay palagi at ito ang lahat ng layunin sa kalwalhatian ng Diyos. Malinis ang puso at Diyos lang ang sentro ng layunin. So ayan, dapat tayo sentro natin ay ang Diyos lamang ang layunin natin, ano? So isa pa, ang dami dito magandang punto. Kapag ang pag-asa mo ay nasa langit, hindi ka matitinag ng papuri ng tao. Kapag umaasa ka sa langit, kahit anong papuri ng tao sa'yo, hindi ka matitinag, hindi ka masisilaw hindi ka magkakasala, no? Kaya pag may pumupuri sa'yo, ibalik mo agad na papuri sa Panginoon. Sa Diyos ang kapurihan, kapatid, hindi po sa akin. Wala po akong pag-aari sa mundo na ito, kundi pagpili lamang. Pinili kong maglingkod sa Panginoon. Kaya sa purihin ng Diyos. Ganun, ano? Ganun palagi. Ayan, nakasanayan ko yan, kaya madali ko may isasabi sa inyo, no? Kapag may nag-ano sa akin, nagpapasalamat, sabi ko, sa Panginoon tayo magpasalamat, kapatid. Wala tayong pag-aari sa mundo na ito. Yan, ano ba? At kung nakikita mong nililiis ang kapatid mo, maging tapat at mapagmalasakit na tagapayo. Yan. Hindi masamang payuhan yung kapatid, ano? Kaya ako ay minsan nagpapayo. Minsan napapaisip ako, papayuhan ko ba si kapatid? Baka siya ma-offend. Ganun, ano?
Baka naman siya ma-offend pagka pinayuhan ko, baka akala niya nagmamagaling ako, nagmamalinis ako. Minsan mahirap mag-decide pero sana magawa natin sa tulong ng Panginoon bago tayo magpayo, manalangin muna, no? Sige po, yan ay ating lesson sa umaga na ito. Napakaganda. Tinuturuan na tayo dumepende sa Diyos. Huwag purihin ang sarili, lalo na ang kapwa. Ang Diyos ang pasalamatan sapagkat siya ang lahat na may-ari ng bagay. Tayo manalangin mga kapatid. Hindi ko na nailista yung mga pangalan nyo. Isa-isahin ko na lang dito. Ano po? Dahil sa sobrang busy kanina. Pakisama sa panalangin ang aking po na si River. May lagnat po siya. Thanks po. Sige po, si River. At yung iba ay natabunan na. Sige po mga kapatid, tayo manalangin kung wala ng another prayer request. Sige po, let's pray po mga kapatid. 30 seconds muna silent prayer. Pagkatapos ay susundan ko po. Let us pray. Let us pray mga kapatid. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng lesson. Sa umaga na ito ay patuloy na aming pasalamat sa inyo. Muli nyo kaming ginising. Marami man naging technical problems. Kami po ay patuloy na nakapakinig na inyong mensahe. Sa oras na ito, meron kaming mga panalangin na kami mga prayer warriors, may panalangin kami para sa inyong mga mahal sa buhay na nais namin ilapit sa inyong paanan. Ito po itong tingin. Kayo po ang humipo sa kanilang mga puso na sila ay mapalapit po sa inyo. At marami rin kami mga panalangin para sa aming mga oras na ito. Una-una ang sambayan ni Ate Revi, kasama na ang kapatiran ng San Leonardo, ang gawain doon. Gayun din naman yung kanyang apo na si River na may lagnat. Inya po siyang hipuin, inya mapagpagaling na kamay. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ma'am Jamie Navales. Kasama na yung kanyang bayaw na si Brother Panoy. Nakakonfine niya sa ospital. Hipuin niya po siya na inya mapagpagaling na kamay. Ang kanilang mga expenses ay kailangan ng pangangailangan. Inya pong pagkaloob sa kanila sa ano pa mga kapamaraanan. At ang kanyang mabilisang paggaling, paglabas sa ospital. At ibalik ang kanyang kalakasan upang sa kanyang paglalingkod bilang iyang LE ay muli siya makagawa sa gawain. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ate Milen Masiklat, kasama na si Kuya Rick. Ano pa man ang kanyang kalagayan sa mga panahon na ito, patuloy na siya po inyong samahan at hipuin na niya mapagpagaling na kamay. Ganyan din ang sambahayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby Paa. At kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ngayon ay bakasyon, kailangan nila ng pinansyal. Nawa kayo mag-provide po sa kanila. Ganyan din sa kanilang kalusugan. Ang sambayan ni Sister Mildred kasama ng kanyang buong pamilya. Ang sambayan ni Sister Vicky Jimenez kasama ng kanyang mahal sa buhay at ang kanyang mga prayer requests. Ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos kasama ng kanyang buong pamilya. Ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez at ang sambayan ni Sister Amalin Bulaon kasama ng kanyang mga
mahal sa buhay, ang kanilang mga prayer request, kalusugan, financial, at ang kanilang pananampalataya. Ang sambahayan ni Sister Maria Isabel Santiago Makasakit, kasama na ang kanyang mga prayer request para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang sambahayan ni Ma'am Nora Cabides, kasama na si Brother Victorino Gutierrez, ang kanyang buong pamilya. Ganyan din si Leonard sa kanyang pagtatrabaho. Samahan niyo po siya o dakilang Diyos. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Josephine Mercado sa Peñaranda Church at ang buong pamilya niya. Ang kanilang mga pangailangan ay patuloy niyo pong gawing sapat. At ganyan din ang sambahayan ni Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan sa ang kanilang buong pamilya. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Ma'am Femi, si Ma'am Rachel sa kanyang past recovery, ang buong guys, parents, pupils, teachers, yung mga teachers na papunta ngayon sa Pampanga, samahan po sila sa pag-travel, ilayo sa anumang kapamakan o dakilang Diyos hanggang sa kanilang pag-uwi. Ang sambahayan ni Sister Shelly Rosa Cinto, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Nympha Rivera, ang Tabacao Church, ang kapatiran doon at ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, yung mga anak yung kanyang anak na nagpapagaling, samahan niyo po siya sa kanyang pagpapagaling. Ganyan din dalangin namin ng sambahayan ni Sister Valentina Cordova, kanyang mga prayer request para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang sambahayan din ni Sister Marites Curameng, ang Campugo Church o Dakilang Diyos. Ang sambahayan ni Sister Emelinda Makalalag Gujudelia, ang kanyang mga anak, ang kanyang nanay, kanyang mga kaibigan, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang kalusugan o dakilang Diyos. Ang sambahayan ng bawat isa na nakikinig ngayon, hindi namin nabanggit o dakilang Diyos. Kasama namin na nalangin, tulungan niya po kami maging tapat sa araw-araw, sa aming mga transaksyon, sa aming pakipag-usap sa iba, sa aming mga pangailangan. Kayo po ang mag-provide at patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Wala palang sound kanina. Alin po yung walang sound? Yung aking yung recap. Yung pa yung walang sound. Chat nyo nga po. Ulitin natin. Sandali lang. Mabilis. May oras pa naman. Kung yun ang walang sound. Saan po ba yung bandang walang sound? Di ko na tingnan to 52 minutes walang sound. So ibig sabihin in less than 1 hour pa ito. Kanina pa ito yung walang sound. Yung pinutol ko yung sound. Kasi nga nag-i-echo. Pero wait, sandali. Saan bang gawin yung walang sound? Ate Rebe, saan gawin po yung walang sound? Sayang naman. Matagal ba walang sound? Hindi ko nabasa to. Anyway, kung narinig niya yung yung reflection time ay nagka-sound kaya? Anyway, di bale, mahingi ako ng paumanhins kung saan naging pagkukulang ko na i-off ko pala yung sound. Kasi kanina umi-echo umi-echo yung kanina. Kaya tinanggal ko, hindi ko yata naibalik po. So maaaring yun maaring yun. So anyway, ganun man ay nawa. So, yung reflection time ay yung aking recap ay nagkaroon ng sound ay mahalaga yun po. Isa yung sa mahalaga. Yung ako nagsasalita, ito lang, ngayon lang, Ate Rebe. Wala palang sound yun, Ba't kaya? Sayang naman. Yung aking recap ay walang sound. Sige, isa-isang mabilis na lang. So, ito yung summary nun. Isang pangusap at tapos isang pangusap. Ang kabanatang ito ay babala. Yung ating pinag-aralan kanina, yung kay Pastor, kay Brother, sinare niya. May babala laban sa panganib ng kayamanan. May panganib yung kayamanan, mga kapatid, karangalan at papuri. So yan, kapag umaangat yung tao, umaangat ang pamumuhay, umaangat ang karunungan, ayan, dumadami yung talento, mas lalong dapat maging magbantay, magpakumbaba at laging umasa sa Diyos. Yan, hindi dapat hayaan na ang mga papuri o yaman ay mag-ugat ng espiritual na kayabangan. Po? So, dapat ituon ang mata sa Diyos at magtulungan sa pagbabantay sa bawat isa. Yan ang atin, yung testimony ko kanina, ang walang sound. Okay. Yung sinare kong testimony doon sa gitna ng reflection time. Bakit kaya walang sound? Anyway, yun yung patungkol yun sa
sa mga negosyante. Sa negosyante yun, ano, dapat maging tapat tayo sa pakikipag-deal sa negosyo, ano po, lalo na sa mga naka-register sa tax, BIR. Meron kasing mga negosyante na pinabababa yung tax. Yun, para lang mababa yung bayaran sa tax. So, maging tapat tayo kung magkano dapat bayaran natin, ano. So, yan ang sinasabi sa lesson, ano. Isang mabigat yan. Maraming gumagawa nito eh. Maraming gumagawa ng nandadaya sa tax, ano. Sabihin na natin nandadaya sa tax. So, yun, ano po. Brother Jason, ayan, good morning po. Inuulit ko. Tapos na tayo, kaya inuulit ko lang. Wala pa lang sound yung kanina kong testimony. Maganda sana yan. Palipat-lipat kasi ako na screen kaya hindi ko na nakita pala dahil nawawala may karoon ng maraming technical problem kanina. Anyway, ganun pa man, bukas tayo ay magbalik. Ano to? Good morning, Brad Mel. May sakit. Si Ninong Rick may sakit po. Nagpa-check up lang kagabi. Hindi sila nakakasama sa midweek namin. Ano? At sana okay naman. Hindi pa natin alam ano nangyari. Ano po. So yan, hanggang bukas pumulit mga kapatid, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Tandaan natin, ang papuril palagi sa Panginoon, hindi sa atin, ano? Wala sa atin, wala tayong anuman meron sa mundo, karunungan, kayamanan, sasakyan, anuman bahay o kabutihan, pera, hindi atin yan. Pasalamatan ng Panginoon at papurihan ng Panginoon. Hindi ang ating sarili o ang ating kapwa o sino pa man. Tayo dumepende sa Panginoon sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat sandali. Sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay at nasa kanya ang pagtatagumpay natin, wala sa ating sarili. God bless morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire.